Malamang narinig mo na ang salitang banal dati o kinanta mo ito sa simbahan ng isa o dalawang beses. Para sa marami, ang ideyang ito ay may kinalaman lang sa pagiging mabuting tao o pagkakaroon ng magandang ugali. Kaya banal ang Diyos dahil perpekto ang karakter niya. Oo, kasama yon. Pero sa Biblia, ang ideya ng kabanalan ay mas malawak at mas mayaman. Ang totoong ibig sabihin nito ay ang Diyos ang malikhaing kapangyarihan na gumawa sa lahat ng bagay sa mundo. Siya lang ang nag-iisang may kapangyarihan na lumikha ng isang mundong puno ng ganda at buhay. Ang lahat ng kakayahang ito ang nagpapatunay na ang Diyos ang talagang natatangi. Yan ang ibig sabihin ng salitang banal. Para mas maintindihan natin ang kabanalan ng Diyos, gamitin natin ang araw bilang halimbawa. Ang araw ay natatangi sa solar system natin at talagang makapangyarihan ito. Sa kanya nanggaling ang lahat ng magagandang buhay sa ating planeta. Kaya pwedeng sabihin na banal ang araw. Ang totoo, pwede mo pang palawakin ang halimbawang ito at sabihing banal din ang lugar sa paligid ng araw. Oo nga, kasi kapag mas malapit ka sa araw, mas lalo itong lumalakas. Oo, ganun nga. Pero ang kapangyarihan at kabutihang ito na lumilikha sa lahat ay delikado din. Ibig sabihin, kung masyado kang malapit sa araw, mamamatay ka. Ganito din ang kabaliktaran na kahulugan ng kabanalan ng Diyos. Kasi kung makasalanan ka, delikado para sa iyo ang lumapit sa presensya niya. At hindi dahil masama ito, kundi dahil sobrang mabuti ito. Unang beses nating nakita ang kabaliktaran na ito ng kabanalan ng Diyos ay sa kwento ni Moses at ng nagliliyab na halaman. Sinabihan ng Diyos si Moses na alisin ang sandals niya dahil nakatayo siya sa isang banal na lugar. Tinakpan pa ni Moses ang mukha niya sa takot at sinabi ng Diyos, "Uy, huwag kang lumapit." Ang tindi nito. Sa katunayan, ang pambihirang kapangyarihan ng kabanalan ng Diyos ay higit pang tinalakay sa mga kwento tungkol sa templo sa Israel. Ang pangunahing lugar kung saan nararanasan ang banal na presensya ng Diyos. Sa gitna ng templo ay ang silid na ito na tinatawag na pinakabanal na lugar. Parang hotspot ito ng presensya ng Diyos. At kung taga-Israel ka at naninirahan sa lupain sa paligid ng templo, o isa kang pari na nagtatrabaho mismo sa templo, malapit ka sa banal na presensya ng Diyos. Delikado yun. Oo, problema talaga yon. So, ano ang dapat gawin? Kung ganito, ang solusyon ng Biblia, kailangan maging malinis o dalisay ka. Kailangan walang bahid ng kasalanan? Ganoon nga. Sa bagay, totoo yun. Pero mayroon din na isang klase ng kalinisan na tinatalakay sa Biblia ng maraming beses. Ang pagiging dalisay ayon sa ritual. Isa itong kalagayan kung saan inilalayo mo ang sarili sa anumang bagay na may koneksyon sa kamatayan, gaya ng paghipo sa sakit sa balat, sa patay o anumang liquid na lumalabas mula sa katawan. Lahat ng ito ay nagpaparumi sa iyo. Ang pagiging marumi ayon sa ritual ay hindi makasalanan. Ang masama ay ang pumasok sa presensya ng Diyos sa panahon na tinuturing kang marumi. Yun ang dahilan kung bakit binigyan ng Diyos ang mga taga-Israel ng malinaw na tuntunin kung paano malalaman na sila ay marumi. At ang mga kailangang gawin para maging malinis at makapasok muli sa templo. Tungkol dyan ang aklat ng Levitico. Tama, pero hindi natapos dito. Patuloy na lumawak ang ideyang ito. Paglipas ng panahon sa mga kasulatan, makikita natin ang isang nakakamanghang kwento ng isang propeta. Si Isaias. Nagkaroon siya ng kakaibang pangitain. Nasa loob siya ng templo, sa presensya mismo ng Diyos. Talagang natakot siya. Oo, alam niya ang mga patakaran. Hindi talaga siya pwede doon. Akala niya katapusan niya na. Pagkatapos ay may kakaibang nilalang na kilala bilang Seraphim. Oo, kakaibang nilalang nga yan. Tama, lumipad ito. Dala ang nagbabagang uling at pagkatapos ay pinaso nito ang mga labi ni Isaias at may sinabing nakakapagtaka. Pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan.
So, ang nagliliyab na uling na ito ang luminis kay Isayas. Oo, nakakamangha nga ito. Kasi kapag humipo ka ng bagay na marumi, malilipat sa iyo ang karumihan nito. Pero ngayon, may bagong ideya. Ginamit ang uling, isang bagay na banal at dalisay. Idinikit kay Isayas at inilipat ang kabanalan sa kanya. Hindi winasak ng kabanalan ng Diyos si Isayas. Pinago siya nito. Ibig ko sabihin, napakalaki ng mensahe nito. May isa pang pagbabago dito. Sa isa pang propeta, si Ezekiel. May pangitain siya kung saan nakatayo siya sa templo at nakikita niya ang tubig na dumadaloy mula rito. Pagkatapos, ang tubig na yon ay naging isang batis. Tapos lumaki, naging malawak na ilog at dumaloy sa disyerto. Nag-iiwan ng bakas ng mga malalagong puno paglampas nito. At pagkatapos ay dumadaloy patungo sa dagat na patay. Tapos ay nagiging sariwa at buhay ang lahat. Kaya imbis na dapat ay maging malinis muna bago pumasok sa templo, dito ang kabanalan ng Diyos ay lumalabas mula sa templo at ginagawang dalisay ang mga bagay at binubuhay ang mga ito. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi natin alam hanggang makilala natin ang taong ito. Si Jesus. Sinabi niyang tinutupad niya ang lahat ng sinaunang pangitain na ito. Pero sa mga nakakagulat at bagong paraan. Lumakad si Jesus at hinawakan niya ang mga taong marumi, ang mga taong may sakit sa balat, ang isang babaeng may malalang pagdurugo, ang mga patay. At noong hinawakan niya ang mga taong ito, lilipat dapat kay Jesus ang karumihan nila. Pero ang kabaliktaran ang nangyari. Ang pagiging dalisay ni Jesus ang lumipat sa kanila at nagpagaling sa kanilang mga sakit. Si Jesus ay kagaya ng banal na uling sa pangitain ni Isayas. Oo nga. At sinabi ni Jesus na siya ang kumakatawan sa kabanalan ng Diyos. At siya at ang mga alagad niya ang templo ngayon ng Diyos. At mula sa kanila, dadaloy patungo sa mundo ang banal na presensya ng Diyos na magdadala ng buhay, kagalingan, at pag-asa. Ito ang dahilan bakit inilarawan ni Jesus ang kanyang mga alagad na mayroong buhay na tubig na umaagos mula sa kanila. Ito ang bahagi ng kwento kung saan natin makikita ang ating sarili ngayon. Pero saan papunta ang lahat ng ito? Ang mga huling pahina ng Biblia ay nagtatapos sa pangwakas na pangitain tungkol sa kabanalan ng Diyos. Sa pagkakataong ito, mula sa isang lalaki, si Juan. Sa pangitain niya, makikita natin ang buong mundo na talagang binago at ang buong mundo ay naging templo ng Diyos. At naroon din ang ilog ni Ezekiel. Umaagos mula sa presensya ng Diyos. Binabalot ang lahat ng nilikha. Nililinis ang lahat ng karumihan. At binubuhay muli ang lahat ng bagay.